nga igahin uban nimo. Ug unsa may nakaaghat nimo sa pag-atiman nako, Julia? Ha? Ngano nga sa kadugay na nako nga nasakit, karon pa man ka makauna-una sa pag-atiman nako. Kuan. Dili naman kaayo ko busy sa akong business. Julia, dili mahimong pasagdan ang business. Dili ka mapaatiman ako. Naanad na ko nga nurse ang muatiman nako. Alejandro, mahiubos mo sa tahan ng imong sinultihan? Ako ang angay nga mahiubos nimo sa una pa lang nako nga pagkasakit. Nagisalig lang ko nimo sa nurse. Mao man gani nga mamawi ko. Komportable na ko kang Helena, Julia. Alejandro, Gawas pa. Nahibaw na siya sa iyang trabaho. Labi na sa tambal. pero... O kinakunga nurse lang ang muatiman nako. Oh, okay. Mauman ka. Dili naman kakaganahan nga ang asawa mo ay muatiman nimo. Duha ka tuig na ko nga nurse lang ug doktor ang miatiman nako, Julia. Busa, ayaw usba ang akong routine. Oh, mauman ka. Sige. Sir, basin man lang inagit si Ma'am Julia na ako. Sabta lang siya, Helena. Okay naman ko, sir. Makasabot naman ko anak niya. Samtang ganahan ka pa nga mo atiman ako, magpabilin ka din eh. Salamat kaayo, sir. Salamat. Hello? Chona? Unsa naman, Sam? Oh. Mubalik ka na ako? Chona, di na may tabudawat nagkapagbalik. Nagbuwag na ka. Musa ato nang ipadayon ang ato pa nagbuwag. Paabutan na lang ang bahin ni mo sa halin sa tumbay o yuta. Bye. Unsa naman siya nagkaon ang bayhan na makigbalik naman sa siya na ako. Musamot ka di ako makatuwag inida. Nahinanok mo, Sir Alejandro. Anilawan ako matuti ni. Ako lang na siya bantayan. Helena? Oh. Nganong di apa man ka din eh sa akong kwarto. Sir, nagmata pa di ka? Lakaw na sa imong kwarto sa bahay sa mga katabang. Pero sir, basing magkinahanglan ka na ako as kaadlawon or... Aron dili ka mabalakan ako. Ablihi ka ng Joel. Uguha ang akong cellphone. Ha? Sige na. Sige sir. Niyari mo cellphone sir, oh. Ibutang diha ang imong number. Aron kon may emergency, makatawag ko nimo. Sige sir. Akong ibutang din akong number.
Sir Alejandro. Kay buotan kita si Sir. Wa pa man ako magtuka. Mabasa na akong pila ka page sa diary ni Mama Salas. Last na akong nabasa, October 15. Gikasal si Sir Alejandro og si Vilma. October 16 ang sunod. Dear Diary, unang gabi silang kasal ni Sir Alejandro o Ma'am Vilma. Kusog amuan. Nag-inusala lang ko sa bahay sa mga katapang. Kaadlaw na lang. Pero, dili ko makatog. O niya, kalit nga misod sa akong kwarto si Sir Alejandro. Napasa siya sa uwan. Kalit siyang mituol na ako o iya kong ikakos. Gihagan. Nangayo siya o pasaylo na ako. Og naanod ko siyang mga hawk. Og may nahitabo na mo sa unang gabi sa ilang kasal ni Ma'am Vilma. Ginoo ko. Nakasawa si Mama Salas o si Sir Alejandro. Nakong sa ang nabuhat ni Mama Salas o Sir Alejandro. Wa na ko baliha ang tanan. Ang importante nga sa among mga oras, gikauban ko siya. Sa man ang among nabuhat, andam kong tawaton ang isilot kanako sa Ginoo. Nakabaton sa hilong nga relasyon sa Sir Alejandro o Mama Salas. Nagpakabuang si Mama kang Sir Alejandro. Kaluoy sa akong inahan. Kaluoy kayo nga nagtanaw siyang gapati. Unsa man kang sunod nga gisuwat ni Mama. Dear Diary, human sa usa ka semana nga honeymoon. Nahibalik sila sa Sir Alejandro o Ma'am Vilma. O usa ka gabi ana. Sa pagsuhod na ako sa akong higdaanan, may puting panyo nga gibutang sa ilawom sa akong unlan. Og may nasuwat. Until we meet in heaven. Andrew. Oh. Si Sir Alejandro ang Andrew nga magkatagan ng regalo na Mama. Puti nga panyo. Oo, mo ko'y nakitang panyo nga puti sa mga gamit ni Mama Salas nagikan sa prisuhan. Oh, unsa man ron, mura og sira sa pultahan nga gisilatan. May lain kang tao din sa bahay sa mga katabang. Gawas na ako karon. Basinog. Og may lain ni Swad. Dili ba ka sila nito? Naay botelya sa kilid. Wa ba ka makasudi ang bastos na lalaki? Mingaw man ang sala. Kinsa na? Lando? Ikaw ba na? Oh, may tunog na nagkalayo sa gawas. Kinsa na? May tao din sa gawas. Mingaw na sa magdakumbay. Uway naglihok bisang dahon sa kahoy. Alejandro, hain man di ay imong nurse. Nganong ikaw ramang usad dinhi sa imong kwarto? Tua pa siya sabay sa mga katabang. Ha, nganong adto man siya didto matog? Ngani ka man dinhi nga iyang gibantayan. Julia, nagkinahanglan sab siya og pahuway. Dako man sa tag-sweldo niya.
Angay lang untang magpatay-patay siya sa pagbantay nimo. Pasagdi na lang siya. Tuo di ay. Mulakaw ko karon ha. Mamalit ko og gamit sa parlor. Sa mano kay ipapalit na ako? Wa, Sige. Pero ako unang ipatawag si Helena. Iyabag ning bayhana. Hoy! May laking babae! Hoy! Oh! Hayag naman di ay. Nga nang mamatingog akong alarm. Basta mo ka Hain naman itong pugong sa akong buhok ko eh. Helena! Unsa man ka? Magpabunlot ka diha! Magtrabaho man ka! Kaoy, anong mamaday ko makamata? Katapulan ko ni mo, Jay! Nagbata na ko, Shane. Ayaw na pagsinggit. Ikaw ha? Namugos ka mo trabaho pa? Unya magpapukaw-pukaw pa ka? Unsa man kang nasihas nurse, oy? Nagmata na ko. Pagi ako. Kaya doon na ako imong amahan. Huh. Mapas mo ka ni si Papa tungod anang imong katapulan? Bantay ka lang din ako! Paagian na lagi ko, ma'am. Ayaw una! Ma'am Shane. O sa pa may tuyo mo, nagmata naman ko. Layas din niya! Oh. Unsa? Layas din ni kung dili ka gustong magmahay ka! Nagpatabang lagit si Ma'am Julia sa utrong libog niyang anak. Suwaga, kabugot ng naong ni mo, Julia. Ambot ba? Musurok man gyud ang akong dugoan ng Helena. Kanus apa magkana siya mulayas oy. Himaw ka? Na ako nibantayan na ang bayan. Unsa man? Mura man ugwa na si plano ng pahawa na sa inyo. Unsa? O na, klaro kasi yung tinubagan. Hindi siya ganahan nga mo biya sa pag-atiman ni Alejandro. Bisag unsa parang klasiha sa rason ang nagpugong niya sa paglayas sa bahay. Kinahanglang mulayas gid siya. Okay mo ka na trabaho, Franco. Unsa? May tao nga miso sa karagbay gabi. Orlando, klaro kayo pagsirespetahin. Wa niya malaki midaga na siya. Oh, sure ka? Laki. Sigurado ko nga nalak na ko ang nakumpultahan. Kung mo na, mayawi sa bay ang miso sa karagbay. Hello guys, nandun ka ninyo no, ang hisulat sa hangin sa natang apart guys. Okay, pag-abot na ako guys, gikan ko ng umpra o gigutom ko guys. Maniod to ta. O kang akong sudan guys, fried chicken. Mura may madali-dali to guys. Lutok na daan. Ayan. Fried chicken lang, sapat na. Bahaw akong kanon guys. Gabi pa ni.
nga. Tanaw tagpuan guys, crime stories from Tagalog crime stories. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko. Naku, tapos ang pambili sa pangsigang? Sakto, pwede ka nang humiram ng as low as 100 pesos sa G-Loan Sakto. Napakadali lang, tol. Promise! Buksan ng Gcash, tap ang borrow, tapos G-Loan. At kung eligible ka, pwede kang humiram ng as low as 100 pesos. Parang diskarte lang, tol. Kasama rin sa diskarte ang pagbayad, ha? Basta pasok sa 14 days. Kapos, alam na ang galawan. Mag-G-Loan Sakto na. Let's move. War never ends. We can only march on. Roger. Engaging the enemy. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong Lunes, November 3, 2003, ang 40 taong gulang na si Rob Kissel ay hindi pumasok sa kanyang trabaho. Siya ay isang high-profile investment banker sa Merrill Lynch na nakabase sa Hong Kong. Noong una ay hindi nag-alala ang kanyang mga katrabaho, pero nang hindi siya nakasama sa isang napakahalagang conference call, ay naalarma na ang kanyang mga kasamahan dahil naalala nila kung gaano ito gumawa ng strategy buong maghapon noong nakarang araw. Kaya para sa kanila, hinding-hindi nito palalampasin ang nasabing conference call. Kinabukasan, hindi pa rin ito pumasok. Inilarawan si Rob na isang tao na napaka-professional at hindi ito basta-basta uma-absent sa kanyang trabaho. Ang kanyang araw ay halos puno ng mga appointment na halos nakaset up na ng ilang buwan at mahalaga ang bawat oras sa kanya. Siya ay naninirahan sa Hong Kong ng 6 na taon na, pero siya ay mula sa New Jersey sa Amerika at nakapagtapos siya ng kanyang master's degree sa NYU. Bago siya nagsimula sa kanyang karera na pinapangarap lamang ng bawat finance students. Ang kanyang trabaho sa Merrill Lynch na isang investment company sa Hong Kong ay nagbigay sa kanyang pamilya ng maragyang buhay. Pinakasalan niya ang kanyang asawa na si Nancy bago siya naging matagumpay. Si Nancy ay inilarawan na isang artistic, masigla, at masaya itong sumama kay Rob sa Hong Kong para makipagsapalaran. Ngunit hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo ang kaligayahan. Alam ng malalapit na kaibigan ni Rob na katulad ng ibang mag-asawa, hindi perpekto ang kanilang pagsasama. Ngunit walang nakahula kung gaano kadilim ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nang mawala si Rob, hindi si Nancy ang unang tumawag sa pulisya para i-report ang pagkawala niya. Sa halip, ang isa sa mga kaibigan ni Rob ang nag-report sa pulisya. Ayon sa kanya, 4 na araw nang nawawala ang kanyang kaibigan at tila ang kanyang asawa na si Nancy ay walang pakialam na siya ay nawawala. Nagsimula makipag-date si Rob kay Nancy noong 1987 sa New York at hindi nagtagal ay nagdesisyon silang magsama. Si Rob ay nagmula sa isang mapagmahal na pamilya sa New Jersey habang si Nancy naman ay mula sa Michigan. Nagkita sila habang nagbabakasyon sa isang single nude beach resort sa Caribbean. Si Rob ay may 3 kapatid at namuhay ng komportable ang kanilang pamilya dahil sa matagumpay na negosyo ng kanyang ama. Nagkaroon sila ng malaking bahay at nagmamay-ari sila ng mga ari-arian sa Vermont.
at nakagawian din nila magbakasyon at sama-sama kapag may pagkakataon. Ang mga magulang naman ni Nancy ay naghiwalay nang siya ay maliit pa lamang, kaya palagi siyang nag-iisa. Ngunit nang makilala niya si Rob ay nakadama siya ng kaligtasan at inalagaan siya nito. Noong 1989, pagkatapos ng 2 taon nilang pagsasama, ay nagpasya silang magpakasal. Si Nancy ay may bachelor's degree sa business administration at master's degree sa design. Ngunit nang sila ay makasal, napagtanto niya na gusto niyang suportahan ang pangarap ng kanyang asawa. At para masuportahan ang pangarap ni Rob, nagtrabaho siya sa Caliente Capco na isang kilalang restaurant habang kumukuha naman ng master's degree sa finance si Rob sa NYU. Sa kanilang pagtutulungan, nakatapos si Rob noong 1991 at nakakuha siya agad ng trabaho sa isang bangko sa New York. Pagkatapos ng 5 taon, lumipat siya sa ibang bangko at ang paglipat na ito ang nagbabago sa buhay nila. Noong 1997, inalok si Rob ng trabaho bilang Vice President ng Goldman Sachs Asian Special Group sa Hong Kong. At kasama ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak, lumipat sila sa Hong Kong. Ang kanilang lifestyle ay nag-iba kumpara sa buhay nila sa New York. Lahat ng kanilang mga anak ay nag-aral sa Hong Kong International School. Ang Hong Kong ay isang lungsod na tahanan ng humigit kumulang 7 milyong tao. Ito ay isa sa may pinakamataas na sahod per capita sa buong mundo at ito rin ang pangalawa sa mundo kung saan naninirahan ang maraming mga milyonaryo. Ang pamilya ni Rob ay nanirahan sa eksklusibong apartment sa Parkview kasama ang maraming expat at ang ilan sa kanila ay ang mga pinakamayayamang individual sa mundo. Ipinagmamalaki ng lugar na ito ang kanilang clubhouse, spa facility, restaurant at leisure activities na pwede mong gawin dito. Ito ay matatagpuan sa Tai Tam Country Park sa timog ng Hong Kong City Center. Gustong-gusto ni Nancy na ipagmalaki ang pera na kinikita ng kanyang asawa. Kahit sa New York ay kilala siya dahil sa malaki niyang paggastos. Para sa kanya, ang pagsuporta niya kay Rob habang ito ay nag-aaral ay magandang investment dahil tinatamasa na niya ngayon ang karangyaan. Napakahusay ni Rob sa kanyang trabaho at dahil dito, napakaganda ng kanyang reputasyon sa kanilang kumpanya. Noong 2000, na-promote na naman si Rob sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero sa pagtaas ng kanyang posisyon ay ang pagdami din ng kanyang trabaho at responsibilidad na naging imposible para sa kanya ang magkaroon ng sapat na oras para sa kanyang pamilya. Nang panahon na tinanggap ni Rob ang bagong posisyon ay ipinanganak ni Nancy ang kanilang pangatlong anak. Pero kadalasan ang kasama niya sa bahay ay ang mga kasambahay at kanilang mga yaya. Ang setup na ito ay nagbigay kay Nancy ng napakaraming bakanteng oras. Dahil dito ay kadalasan nakakaramdam siya ng pagkainip. At para maibsan ang kanyang kainipan, madalas siya maglaro ng tennis. Nagbukas din siya ng isang negosyo pero dahil sa naiinip pa rin siya, ay nag-volunteer si Nancy sa paaralan ng kanyang mga anak. Nang maglaon ay sinabi ni Nancy sa kanyang mga kaibigan na nape-pressure si Rob sa kanyang bagong posisyon kaya nagsimula itong gumamit ng ipinagbabawal na droga para makayanan ang bigat ng trabaho. Dahil sa droga, di umano ay naging kontrolado ito sa kanya. Binabantayan din ito ang kanyang mga gastos at paggamit sa laman niyang credit cards at ito ang naging simula ng magulo nilang relasyon. Noong 2003, bumalik si Nancy at ang mga bata sa Amerika para takasan ang nakamamatay na sakit na SARS. Nanatili sila sa kanilang bahay sa Vermont ng maraming buwan. Isang araw ay bumili ito ng isang home theater system dahil kailangan nila ng kaunting libangan upang magpalipas ng oras. At isang TV repairman ang bumisita sa bahay nila para i-install ang system at dito na nahulog ang loob ni Nancy sa lalaki. Ang kanyang pangalan ay Michael. Ang kanilang simpleng pag-uusap ay nauwi sa pagkakaibigan at hindi nagtagal ay naging magkarelasyon ang dalawa. Si Michael ay 2 beses ng divorce at siya ay nakatira sa isang trailer park. Ang kanyang sitwasyon ay ibang-iba sa pamumuhay ni Nancy.
Pinaulanan siya ni Nancy ng pagmamahal at mga mamahaling regalo. Kahit ayaw ni Rob na magkaroon ng tattoo si Nancy, ay nakinig ito kay Michael at ipinatattoo niya ang pangalan ng kanyang mga anak sa kanyang balikat. Ditong na tinutupan si Rob na may ginagawa si Nancy na kababalaghan habang siya ay nasa Hong Kong. Kaya kumuha at nag-hire siya ng private detective na nakabase sa New York. Si Frank Shea ay inatasan niya para bantayan ang lahat ng galaw ng kanyang asawa. Ang una nitong ginawa ay mag-install ng spyware sa computer ni Nancy. At hindi nagtagal ay nadiskubre niya na may kalaguyo ito. Nang tinawagin ni Rob ang kanyang asawa ay umamin siya kaagad pero nangako si Nancy na babalik siya ng Hong Kong para ayusin ang kanilang relasyon.